Ano ang tunay na katauhan ng Antikristo? So, yung topic na Antichrist, madalas po nadidiscuss natin yan sa mga churches. So, dito po sa devotion natin na to, uunawain natin ano ba yung tunay na katauhan ng Antichrist sa Bible. So, pag-usapan po natin yan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Seminary Edition. So, ngayong araw po, meron tayong guest. We have one guest, si Pastor Benji, missionary natin, and another missionary. So, apat tayo rito. Ang pag-uusapan natin ay pang-seminaryo talagang topic, no? Antichrist. So, define muna natin yung Antichrist. May dalawa po kasing theory patungkol sa Antichrist. Yung future, tsaka yung dati pa na ipinanganak 2,000 years ago pa, kasabayan pa ni John. And marami pang iba't ibang mga theories. So, dito i-define muna natin ano nga ba yung Antichrist. Para malaman natin ano ba yung katauhan talaga ng Antichrist sa Bible. So, the Antichrist is often thought to be a future singular global tyrant who will rule and deceive the world. So, ito po yung common understanding natin ng Antichrist. Maghahari siya sa mundo, ipapanganak siya someday in the future. Ito ay tyrannical at pag yung mundo magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan and then after that, magkakaroon ng great tribulation. So, ang understanding natin ng Antichrist ay someone na ipapanganak in the future na maghahari dito sa mundo na magdudulot ng persecution, yung pag-uusig, at magkakaroon ng matinding kapighatian in the future. So, he is expected to initiate massive persecution and cause great tribulation. However, pakinggan po nating mabuti. According to the Bible, the Antichrist is described as a false teacher who lived in the first century and thought that Christ did not come in the flesh. Pero yung sinasabi po ng Biblia, iba sa pangkaraniwan nating naunawaan patungkol sa Antichrist. So yung verse na pag-aaralan po natin ay magmumula po sa 1 John chapter 2 verse 18. So sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 18, dito po natin matatagpuan yung salitang Antichrist. And by the way, wala na pong ibang verse sa Bible na merong term na Antichrist, maliban na lang sa 1 John and 2 John. So sabi po dito, Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Sa Tagalog po, mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. So, umpisan po natin sa pinakauna nating teaching. The term Antichrist was mentioned only in 1 and 2 John. So, establish muna natin yan, no? Para maunawaan talaga natin ano bang sinasabi ng Bible patungkol sa Antichrist. So, ang pag-aaral po ng Biblia, mag-focus muna tayo kung saan binanggit yung mga term na Antichrist. At yung Antichrist po nasa 1 and 2 John lang at wala nang iba pa. Kailangan ma-establish muna yan. Clear muna sa isip natin saan binanggit yung term na yan. Tama ba, Pastor? Dito lang. 1 and 2 John lang. Wala nang iba pa. So, the Antichrist was mentioned only in 1 and 2 John. So, ang ginawa ko po, isinulat ko rito lahat ng mga terminologies na, lahat ng mga passages na matatagpuan yung term na Antichrist. So, ito lang po yan. Wala nang iba pa. So, pangalawa po, the Antichrist lived in the 1st century. Dito na nagkakaroon ng kabigatan. Kasi ang inisip ng marami, yung Antichrist ipapanganak someday in the future, yung mundo natin pasama na pasama, leading to the Great Tribulation, leading to the rise of the Antichrist, at siya maghahari sa mundo. Pero pag tinignan niyo po, inaral yung mabuti yung term na Antichrist, nabuhay siya nung 1st century. Ibig sabihin, kapanahunan ni John na nagsulat nito. Tingnan niyo po yung mga time indicators. Yung mga kulay green, kinulayan ko na po para sa inyo para mas mabilis maunawaan. Sabi po dito, Dear children, this is the last hour. Tingnan niyo po yung tense, present tense. This is last hour. Huling oras na. Ito na yung huling oras, sabi ni John, nung sinulat niya itong sulat na ito. Sa mga tuwid, hindi na ito paabutin pa ng 2,000 years ago na lumipas at sasabihin natin sa panahon natin or in the future yung darating na Antichrist. Kasi ang sabi sa mga verses na to, this is the last hour, present tense nila. Ibig sabihin, sa kapanahunan nila. Tingnan niyo po yung mga may kulay. This is the last hour.
Pastor, yung last hour ba, mukha bang aabutin ng 2,000 years? 2,000 years? Palagay mo, 2,000 years last hour? Parang malabo, di ba? Parang, pag sinabi ni John na this is the last hour, ito na yun, sa time niya na yun. Ito na yung mga tenses. And as you have heard that the Antichrist is coming. Ibig sabihin, dumarating sa panahon nila, present nila. Even now, so dito ang sabi, now, sa time nila talaga. Many Antichrist have come. Dumating na yung mga Antikristo. At ito ay plural. So merong singular, merong plural. This is how we know it is the last hour. So they will know na ito na yung huling oras. So sa Tagalog po, darating ang Antikristo kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. Tingnan niyo po yung mga time indicators. Hindi siya pwedeng future eh. Present yon sa time ni John. Now, sabi dito, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. So, ito po yung doktrina ng unang panahon, doktrina ng mga Gnostics, na hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos o yung Diyos nagkatawang tao. At hindi sila naniniwala sa Father ni Jesus Christ na creator of all things. Kasi ang paniniwala nila, yung tunay na Diyos, hindi mag-create ng physical na mga bagay kasi masama yung physical para sa kanila. So, habang talakayan po yan, meron po tayong ginawang series patungkol dyan. I-share ko po yung link at the end of this video sa comment section. Tingnan nyo na lang po. And then, sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 3, this is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. Ibig sabihin, nung sinulatan ni John yung mga mananampalataya ng unang panahon, narinig na nila na darating na yung Antikristo. So, hindi na po aabot yan sa kapanahunan natin ngayon or later pa, no, in year 2050. Hindi na po. Kasi sabi dito, you have heard, narinig nyo na, is coming. Sa Tagalog po, ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So, ibig sabihin ngayon, present nila, ibig sabihin yung Antichrist na buhay sa panahon nila. Share ko na lang po sa inyo yung link ng mas mahabang talakayan patungkol po dito. Now, pangatlong katuruan po, the Antichrist is not to be feared. Yung Antikristo po, hindi po yan dapat katakutan kasi wala namang Antikristo na ipapanganak someday in the future. Yung Antichrist po sa Bible, ito po ay false teacher na nangangaral na si Jesus ay hindi yung Diyos nagkatawang tao. Hindi nila pinaniniwalaan yon. Kaya sabi rito, I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ is coming in the flesh. Mga Gnostic teachers po ito na naglalakbay, nagbabahay-bahay nung unang panahon, sa panahon ni John, na dinadaya yung mga mananampalataya at sinasabing yung Diyos hindi kailanman pwedeng magkatawang tao. Kaya sinasabi rito, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan, yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. So, hindi sila naniniwala na yung Diyos mabuti, tapos magkakaroon ng laman na masama. Hindi nila maintindihan yun. Kaya ito po yung tinatawag na Antikristo. Ibig sabihin, antay sila sa tunay na Kristo, na Diyos na nagkatawang tao. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, let's study the Bible exegetically. Now, marami sa atin hindi alam kung ano exegesis or exegetically. Medyo mabigat na term. Okay lang po yan kasi yung devotion po natin ay seminary edition. Kaya bawat term po ipapaliwanag ko. Pag sinabing natin exegetically, parang ganito po yan. Let's say ito yung Bible, no? Ito yung kahulugan ng Bible. Pag sinabing exegetically, exegete, kukunin mo yung kahulugan ng Bible. Tapos yung meaning, yun yung uunawain mo. Yun po yung exegete. Ibig sabihin, pag inaaral natin yung Bible, huwag nating ipapasok yung mga konsepto natin, idea, mga bias, ilalagay mo sa Biblia. Pag inaral po natin yung Bible, hayaan natin yung Bible ang magsalita sa atin. Kaya po, pag sinabing exegete, it means out of the Bible. So, kinukuha mo yung katuruan ng Biblia mula sa Biblia, out of the Bible. Hindi yung ipapasok natin, yung mga ideas natin at mga katatakutan na nasa isip natin, ilalagay natin sa Bible. So, let's study the Bible exegetically. Pagdating po sa topic na Antichrist, ini-encourage ko po ang lahat, no? Unawain natin, ano ba yung sinasabi ng 1 John at 2 John patungkol sa Antichrist. At dito po maunawaan nyo na yung Antichrist pala, ito pala yung mga
false teachers na nagbabahay-bahay nung unang panahon. Bibigyan po ng example. Sabi po rito sa 1 John chapter 4, sila po yung mga false prophets. Sabi dito, many false prophets have gone out into the world. Naglalagalag sila dyan, nagpupunta sila kung saan-saan, kinukonvince nila yung mga tao na maniwala sa kanilang katuruan na Gnosticism. Yan po yung spirit of the Antichrist, yan yung doktrina nila. Ano yung doktrina nila? Na si Kristo hindi nagkatawang tao. Kaya sabi dito, which you have heard is coming, even now is already in the world. Kaya sa panahon pa lang ni John, nandun na yung mga Antikristo. Mga false teachers na, mga false prophets na nagsikalat at kinukonvince yung mga tao. Kaya pag tinignan niyo po dito sa 2 John chapter 7 verse 11, binanggit na naman yung Antichrist. At ito yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay naparito sa laman. At ang sinasabi ni John doon sa mga sinulatan niya, ingatan ninyo ang inyong sarili upang wag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran. I-share namin sa inyo yung gospel na si Kristo nagkatawang tao. Tapos may pupunta sa inyo na nakawin lang yon at iibahin yung katuruan. So, isang katunayan ito na yung Antikristo nandun sa kapanahunan nila, kinukonvince kahit mga mananampalataya. At pag tinignan niyo po rito sa verse 10, sabi dito, kung sino sa inyo ay dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito. Ibig sabihin, pag kumatok sila sa pintuan nyo, nagbabahay-bahay po kasi sila eh. Sabi dito, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Kahit batiin nyo o tanggapin sa bahay, huwag na huwag niyong papapasukin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Imposible po nating i-interpret to na future 2,000 years ago, ay 2,000 years, hindi pa nangyayari. Hindi natin pwedeng sa panahon natin to, hindi natin pwedeng interpret na someday in the future. Kasi ito po yung nagbabahay-bahay sa panahon ni John. At kaya sinasabi niya sa mga mananampalataya, pag kumatok sa bahay niyo, huwag niyong papasukin. So, simple lang po na pag-aaral, no? Exegete po, ibig sabihin, out of the Bible, inuunawa natin yung kahulugan ng Biblia. Pangalawa po, avoid reading exegetically. Yung pag-exegete, ito po yung out of. Yung exegete naman, ito naman yung into. May idea ka, napanood mo sa movie, napanood mo sa kung sino-sino mang nasa YouTube, na may Antichrist na darating, tapos ipinapasok mo sa Bible. Halimbawa, maraming mga verses sa Bible, pinagsama-sama mo, pinag-combine mo, gumawa ka ng sarili mong katuruan. So, let's avoid reading exegetically. Hindi natin ipinapasok yung bias natin sa Biblia, hindi natin pinapasok yung mga opinion natin sa Biblia, o yung mga narinig-rinig lang natin na nagtuturo tungkol dito, pinapasok sa Biblia. And pangatlo po, be confident of the triumph of Christ in His Great Commission. Maging confident po tayo na magtatagumpay ang Panginoong Jesucristo at yung Great Commission. Ano pong connection nito sa Antichrist? Kung naniniwala po tayo na yung Great Commission magtatagumpay, ibig sabihin all the nations in the world will be discipled. Ibig sabihin masasaturate yung mundo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung yan ang paniniwala natin, walang lugar o walang room dun sa ating paniniwala na may Antikristo pa na darating na maghahari sa mundo. Sapagkat isa lang ang maghahari sa mundo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. All the nations will be discipled. Meaning, the world is not getting worse and worse, but rather, the world is getting better and better. Kasi po, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ang lalaganap. Hindi po ang kasamaan, hindi ang katuruan ng Antikristo, at walang ibang maghahari sa mundo, kundi si Kristo lamang. Walang Antikristo na ipapanganak in the future para maghari dito sa mundo. Yun po ay mga katang-isip lang na wala po sa Biblia. Pag naniwala tayo sa mga Antikristo na darating na paghaharian lahat ng mga bansa. Kasi ang tinuturo po ng Biblia, si Kristo ang maghahari sa mga bansa at ang Great Commission ay aabante at sasakupin lahat ng mga bansa. That is the future of the world. So be confident of the triumph of Christ and His Great Commission. Now, para po sa ating discussion, what will happen to the world as the nations are being discipled and becoming obedient to Christ? So pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups at samahan po ninyo ako sa panalangin. Lord God, thank you for the truth and clarity of your word. Help me to study the Bible faithfully and exegetically, seeking to understand what you intended to teach. Guard my heart against reading my own thoughts into Scripture. Remind me that the Antichrist is not to be feared because Christ has already triumphed.
Fill me with confidence in His victory and the power of His great commission. Strengthen my faith as I trust your sovereign plan. Help me to live boldly and share the gospel, knowing that your kingdom will prevail. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito. Anonymous from Apari, Cagayan. And happy birthday po sa aking pamangkin na si Elias Educalani. Happy birthday sa iyo. Pastor, may natutunan ba tayo sa devotion natin? Una, yung the Antichrist is not to be feared. Siyempre, no? Hindi dapat katakutan. Oo. Right. At kailangan pang pag-aralan talaga ng maigi. No? Right. Thank you very much, Pastor Benji. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion. See you po.